At naglabas sila ng kanilang pinakahuling resulta, 2025 po ito, na Corruption Perceptions Index. Mga kapatid, muli po ang aming paghingi po ng paumanhin doon po sa mga nababagot na po sa isyong ito kasi nga kapag ho natin pinalalampas lang ang ganito pong mga paksa at usapin, para bagang yun nga, wala na ho tayong pakialam sa nangyayari po sa bayan. Kaya kanina ang aking katanungan sa inyo, kayo ho ba'y may pakialam pa sa mga nangyayari sa bayan? O kayo po'y makaraos na lang. pagal na at halos wala na ho kayong pakialam, kaya ho tayo nagkakaganto rin po sa walang pakialam sa marami po sa atin. Ano bang sinasabi sa pag-aaral na ito, Popoy? Ang sinasabi po dito sa pag-aaral na ito ay tumaas. Tumaas na naman ang bilang ng Pilipinas. Nga lang, pagka ho tumataas ang bilang dyan, ibig sabihin lumalala yung korupsyon. Tayo po ay nasa number 32. Ibig sabihin dyan, Popoy, bumagsak ka. Bumagsak. Alright, so yung, kasi dito po, ang scorean dito, yung 100 perfect. Yan. Ayan, kumbaga, habang bumababa ka, Bumabagsak. Bumabagsak. Doon sa antas po ng pagsugpo sa korupsyon. Alright. So, bumaba tayo ng ilang level. Okay, ngayon po mga kapatid, halos ang ka-level na po natin ngayon ay Niger, yan, Turkey, Belarus, Togo. Okay, at naunahan pa nga po tayo ng El Salvador. Pero malapit lang sa atin ang Thailand. Naunahan na po tayo ng Angola. Maging ng, mga kapatid, ng Laos. Lao ang sabi nila. Laos na. Anyway, sige po. So, ayaw ho namin ubusin pong ating Mas mataas oras pa sa na atin ito. ang Colombia. Colombia. Bottom line, ang sinasabi nga po dito, mga kapatid, ano po, sa pag-aaral na ito, ang sabi nga ng Malacanang, ano pang aasahan natin dito po sa pinakamalaking skandalong ito. Pero ano ho ba ang effect nito sa buhay natin mga Pilipino? Hindi mo na kinakailangan maging isang executive secretary o isang ekonomista para sabihin na may effect ito sa tiwala ng ating mga mamumuhunan. Di po ba? Kaya nga, ang challenge ngayon ay na naman sa gobyerno, patunayan na gumagawa sila ng kaparaanan para po, kahit pa paano, yung antas ng tiwala sa bayan, sa usapin po ng pagsugpo sa korupsyon, ay mapaganda po natin. At yan ang bottom line po dito And speaking of this study, mga kapatid, ngayon po, meron mga development dito po sa kaso halimbawa ni Zaldico. Anong sinasabi? Meron ng panibago daw pong hukuman na nagdeklara sa kanya bilang fugitive. Ay, oo naman. Ay, ngayon lang ba yan? Matagal na. Makakadagdag ba yan sa pressure, Okay. Manong Ted? No. Ang tanong dito, kailan nga ninyo mapapauwi yan? Alright. Maliban po naman diyan, mga kapatid, ito hong usapin ng flood control scandal. Sa ngayon, meron po mga development din gaya ng sinasabi nitong si Bryce at saka nung JP Mendoza na may mga ebidensyang inihaharap daw po ang prosecution na mukhang hindi katanggap-tanggap kasi nag-apply sila sa Witness Protection Program at sila po'y gumawa ng salaysay pero hindi tinanggap sila bilang mga testigo ng Estado at doon sa kanilang salaysay na ito, kanila pong isinalarawan yung modus po ng korupsyon sa flood control scandal. Ginamit ito ng prosecution laban sa kanila. Ngayon, klaro naman daw po sinasabi na yan po dahil hindi mo sila tinanggap, hindi mo pwedeng gamitin yan. So ang tanong ngayon dito, anong effect nito sa mga kasong kinakaharap ng mga taong ito at yung mga dinemanda ninyo hango dito sa salaysay na ito? Hindi po ito ganun kasimple, but definitely, Popoy, ang komplikasyon nga dito sa usapin po ng ating paghihingi ng hustisya, accountability sa skandalong ito, mukha pong napakalayo pa rin. Kaya nga marami ang nagtatanong
with all due respect po po sa lahat ng ating mga kaibigan din nandidiyan na at nasadlak dito at kakilala, bakit ang dali ninyong napakulong si Bong Revilla? Obserbahan po ninyo, ang dali. Anong issue ito? Meron daw isang flood control ghost project diyan sa Bulacan. Isa. Alright. Na-involve siya. Yun. Ang bilis. Bakit, again, mawalang ganang lang, yung mga nandidiyan at nakaupo, para bagang ang tagal. Di ba dapat pagka lalong tumatagal, naaaral mo, alam mo na kung saan sasalubungin, saan uhulihin, lalong medyo bumibilis yung proseso. Kaso parang... Hindi naman sa as in nagmamadali, pero may mga nag-iisip din, hindi po ba? Oo, kung saan tayo dadalhin po nitong isyong ito. Kasi nga ngayon, dito po meron tayong rallying paparating na naman dyan sa EDSA at ang sinasabi din po, managot ang lahat ng sangkot, huwag lang kayo mag-resign. Okay? Bawalan sabihin ng resign. So, tatatawa si Aaron dito. Okay, managot lahat ng sangkot. Pero huwag kayo mag-resign, ha? Bawal mag-resign. Bawal manawagan po ng resign. Alright. Dahil daw po bakit? Ay mamaya aalamin natin. Anyway, naku po, ang dami natin pag-uusapan, Popoy. Ito Ano lang bang po. unahin? Ano bang unahin? Nagkasabay-sabay na. Kung pa pwede lang pagsabay-sabayin. Ito lang po mga kapatid. Speaking of corruption, meron kami pinaghahandaan ditong issue. Ito po ako tingin ko dito kung totoo ang gobyernong ito na sila po ay gumagawa ng kaparaanan para sugpuin ang malaliman, malawakan, talamak na korupsyon. Doon sa mga classrooms, sabi po ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, dahil mga LGUs na yan, mas maiiwasan daw ang korupsyon. Baka hindi ho naman siguro lahat nga, pero baka ho mas minimize na. Ayan ang mga kaparaanan. Ito ho, usapin ng rice importation. Ito pinaghahandaan namin to. Kinukuha po namin ang sekretary ng DA para makasagot sa ating katanungan. Kung hindi siya tutugon, nakadalawang araw na ho kami, itutuloy po natin tong diskusyon na ito. Ano ho ba ito? Nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa smuggling ng agricultural products, pati po bigas. Dito po sa komite ni Senador Kiko Pangilinan, may mga binabanggit na siya na mga kumpanya na nakapag-angkat ng bilyong halaga ng bigas. Pero lumalabas, yung mga kumpanyang ito gumamit lamang ng mga dami. Kung naaalala nyo, doon sa Pogo, di ba may mga market vendor na naging corporate officers ng mga kumpanya ng Pogo na lumantad. Ginamit lang. Dito may ganun na pong issue na nalantad. Pero yung mga kumpanyang ito, mga kapatid, kapit po sa mga manubela ninyo, yung kumpanyang ito, binigyan po ng katakot-takot na alokasyon ng DA na mag-import ng bigas dito po sa 450,000 metric tons na import allocation starting January at ngayon pong panibago na namang alokasyon ngayong Pebrero. Nasaan yung bigas? Saan ka naman nakakita noon? Pero despite sa mga alokasyon na ito ng importasyon, mahal pa rin ang bigas. Yun! Ba't parang hindi bumababa ang presyo? Kaya sinasabi ni Senator Kiko, mukhang may something. Ano ba yan? Pati doon may something. Issue ng korupsyon ito. Okay, sige.